At this point, napakarami siguro mga tanong sa isip ng maraming tao. Halimbawa, ang asal ba ng Vice President is enough to get her disbarred? Or is the Vice President ba ay immune from suit or prosecution? Correct. At this point, kunin po natin ang legal insights po. Kasama po natin, mga kapatid, ang former President of the Integrated Bar of the Philippines, si Attorney Domingo Igon Cayosa. Attorney, magandang hapon po. Ako po si Lord at si Denise. Magandang hapon po, Attorney. Good afternoon, Lord at Denise. At magandang hapon ho sa nanonood at nakikinig sa inyong programa. Maraming salamat po, Attorney. Okay, kanina po narinig na natin ang panayam po sa inyo, no? Sinabi nyo na yung simpleng pagmumura daw ay sa unang-unang code of conduct daw ng mga abogado ay sapat na para matanggal siya. Pakipaliwanag po, sir. Not accurately. Yung pag-hire ng papat sa sinuman, that's under Canon 1. Yung pagmumura naman, Rule 6.02 ata and the others, marami yan eh. To abstain from offensive personality, to act with propriety, to maintain a decent language, at to conduct themselves responsibly, to avoid discredit to the legal profession. So yun naman pagdating sa pagmumura. Opo. So yung pinakauna po doon ay yung pag-aabogado niya supposed na magre-resulta sa conflict of interest. Parang ganun ho ba? Meron ding aspeto ng conflict of interest yung kanyang pag-aabogado doon sa resource person. Kasi ang iniimbestigahan, mismo opisina niya o kaya siya. But more importantly, Lord, malinaw ho kasi sa ating konstitusyon, Article 8, Section 15, mukhang nakaligtaan o nalimutan ni P.P. Sara. Pag ikaw ang Presidente, Vice President, Cabinet Secretary, Undersecretary, Assistant Secretary, Ombudsman o mga members of constitutional commissions, habang nakaupo kayo sa pwesto ninyo, hindi kayo pwedeng pag-abogado, practice yung profession. So, lalo sa abogasya, because the purpose is parang walang impluensya, hindi magamit yung posisyon. So, bawal na bawal yun. So, hindi dapat siya mag-abogado para kay Atty. Lopez. Okay. Sige, Denise. Yeah, ihabol ko dun sa tanong ni Lord Attorney, no? Kasi we're talking about the canons here. Pasok po yung sa proper conduct, lawyers must not engage in unlawful, dishonest, immoral, deceitful conduct, dignified conduct po. Nakalagay din na lawyers must respect the law, other government agencies, and act with courtesy, civility, and fairness. Meron din po yung lawyers must not create, promote unsafe or hostile environments and must not commit any form of abuse or violence against another person. Kung ito lang po yung pagbabasihan natin na sunod-sunod po, medyo pumapasok dun sa video, is that enough, sir, to really to have her disbarred? One, let us define, yung unethical case, it can be any of those. Now, ang penalty ho can range historically and jurisprudence depende sa specific circumstances, gravity of the offense, the stature of the lawyer, the degree of publication or public knowledge, at saka yung paulit-ulit ba niya ginagawa. Ang penalty ranges from a warning, then reprimand, censure, suspension, and in some cases, dinidisbar talaga yung abogado. If you remember recently, meron tayong isang tao na dinisbar ng Supreme Court for offensive language. Di ba? So, whether or not it will amount to the highest penalty, ang ipapataw na disbarment, that remains to be seen depending on the explanation and evidence of both sides. Kasi didinggin naman ito, hindi naman automatic. Pero mukhang ang reward yata doon, ang punishment yata doon, ay naging Malacanang official siya. Anyway, attorney, hindi ito... But that's a political act, hindi naman yan ethical standard. But aanihin mo naman yung position kung ikaw ay na-disbar, di ba? Oo nga. Para mas malaking stigma ata yung na-disbar ka. Attorney, tulungan niyo po kami kasi may mga nagdedebate po na what constitutes an active threat?
May magsasabi naman na hindi naman abogado na senador na conditional naman yan pag may nangyari lamang sa kanya. Paano ba natin dapat ito titingnan, sir? Yung term active threat, hindi naman yan legal term. It's an operational term. So kung ikaw yung Presidential Security Command o kaya NBI or PNP law enforcement ka, may threat talaga. At hindi naman ito threat galing sa taxi driver o kaya taong walang kakayanan o walang pinagkagalingan. Ito kasi nanggaling mismo sa Vice President. May kakayanan naman siya. Mukhang matino pa naman siya. Public. At siya mismo nagsabi, this is no joke. It is serious, di ba? At alam din ng lahat na meron silang hidwaan ng dating kakampi niya sa politika. So, it is really an operational active threat. And whether may manawagan na tignan ito, it is the standard or duty, sworn duty of these law enforcement agencies and PSG to look into the matter. Hindi naman pwedeng sabihin na joke lang ito, di ba? Nung nakaraan din, biglang sabi na joke lang yung DDS, wala yan. Hyperbole lang yan. Mismo yung dating president sabi niya, meron, di napahiya sila, di ba? And then, joke. Pero 6,000, 30,000 ang pinatay o napatay. Paano naman yan? So, huwag na natin paabutin ng ganun. Tama naman, gawin lang ng mga nasa otoridad ang kanilang tungkulin to address this very particular matter. Attorney, ang nababanggit recently palagi yung kaso ng dating teacher na nag-post siya, di ba? 50 million pesos 50 million for former President Rodrigo Duterte. Ayun po ay may unlawful arrest, no? At ito po, nung binabanggit naman po during the last press con, the press con earlier with NBI head Jaime Santiago, meron daw pong due process that needs to take place, whether it be for, courtesy o yung legal process nga na kailangan mangyari. Anong klaseng leeway po ang ibibigay kay VP Sara? Because the comparison talaga is hindi maaalis at this point po. Sorry, attorney, just to add po, yun pong nag-post ay teacher na ang binibigay niyang reward 50 million pesos. Kaya walang maniniwala. Walang maniniwala. Pero katulad po nung binanggit nyo, she is capable of, accomplishing such threats o kung ano man yung inutos o what not, tinawagan. Paano po kaya yung comparison na yun? Una, tama naman yung director ng NBI na bigyan naman ng courtesy yung Vice President, right? Vice President nga siya. So we could understand yung ganyang aspeto. Pero tama kayo, we cannot escape the reality na magkaiba ang treatment nila. But yun nga, kaya nga yung ginawa ng NBI eventually sinabi ng korte, mali yun eh. But the bigger issue really here is equal application of the law. Ang kultura, we normalize or we keep on supporting and excusing public officials for not doing their jobs, na yung bang malinaw na hindi patas ang pag-apply ng poder at kapangyarihan ng Estado. We do that regardless whether it is VP Sara, teacher o sino man. Mawawalan talaga ng respeto at paniniwala ang taong bayan sa ating rule of law na sinasabi eh. At one of the bedrocks of our democracy and our constitution is supposed to be equal application of the law. Pag big time ka kasi, nabibigyan ka ng special treatment, so sumasamahan ang loob ng taong bayan. Yung mga big time naman, they feel they're entitled to break the law. Hindi maganda yun, di ho ba? Sir, ano ho ba ang Kasi hindi pala explicitly nakasulat sa 1987 Constitution that even the President ay immune sa prosecution. Established lang daw ito by judicial pronouncement, kumbaga. Does the same thing extend to the Vice President ho ba? Yung immunity ng President ng Republika nasa I must emphasize while he's acting as President. But there is no such
express provision for the Vice President. Neither is there any jurisprudence that says that extends to the Vice President. Why? Because yung special treatment is born out of efficiency and governance requirements. Kasi yung Presidente, Chief Executive ng buong Republika ng Pilipinas, siya ang Commander-in-Chief, kung papayagan nating kasuhan ng kasuhan yan habang nakaupo, wala na siyang ginawa kundi at tupagin yung mga kaso, di ba, harassment or real. That's why pinagpapaliban yan after his term. But the Vice President, wala namang ganung ano yung kanyang posisyon. Spare type nga siya sa ating republika, di ba? So, hindi naman siya, yung logic na yan o yung special reason why pinagbibigyan sila ng pribileho yan, wala sa Vice President, wala rin sa konstitusyon, at wala rin sa jurisprudence. So, he can be charged by any offended party. Attorney, kanina rin po nabanggit na there will be a subpoena issued to VP Sara. What happens po if she doesn't go for the investigation? What happens next? Well, I suppose, again, they will extend to her the courtesies being a Vice President, but at the end of the day, mananagot siya, just like any citizen who will violate or ignore a validly issued subpoena. So, nasa batas yan kung ano yung pwedeng ipataw sa kanya, whether it's criminal, administrative, or any other remedy, nasa issuing authority na yan. Alright. Attorney, alam mo, ang dami pa namin gustong itanong. Pero, okay, gaya na ito, no? Normally ho ba, yung simpleng grave threat, ano ho ba ang mga penalties doon, attorney? Depende sa threat mo. Ito kasi murder yung kanyang threat. So, bigat yun. If I can remember, I think it's 6 to 12 years. But medyo malabo siguro yung grave threats dito kasi abogado din siya. Sinabi niya muna if, so conditional. Diba? So baka yun ang pwedeng naisip nila na palusot kung sakasakal kakasuhan. Maaaring tignan ng DOJ, ito ba ay mahuhulog na attempted murder? Kasi meron na silang nakontrata eh. Hindi lang natuloy kasi inabo ko kasi nagsalita siya. Okay? The other one na mas sigurado really is yung libel. Pwede siyang kasuhan ng First Lady. Kung hindi totoo, yung bigat na paratang niya sa kanya. O kaya, yung ombudsman o kaya any citizen can file charges yung violation ng RA 6713. Opo. Yung ethical standards for public officials and employees, mabigat din yon. So, mas sigurado yon kesa yung dalawang provisions ng revised penal code. May mga technical requirements kasi yon. Opo. Curious lang ako, attorney, no? Mabilis lang. Ano ho ba yung proseso sa pag-disbar? Ito ho ba, may proseso kayong sinusundan, pero ito ho ba may pagdinig din na mangyayari? Gaano ho katagal ito? Gaano kabilis? At ito ho ba nababawi rin eventually, halimbawa? Una, yung as to matagal ba o mabilis, pwede namang bilisan kung gusto nila. Pwede din bagalan kung gusto nila. But historically kasi, nababagalan kasi pag tapos na investigation ng IBP at dadalhin sa Supreme Court, kung minsan nabibinbin doon, tumatagal doon. Kasi nga, mismo yung mga kaso ng Supreme Court, mabagal, ito pa admin matters lang. So medyo hindi priority. Pangalawa, sino ang pwede mag-complain? Any citizen, not necessarily a lawyer. Kanino pwede mag-complain? Sa IBP o kaya sa Supreme Court. Pero ito, importante, tignan natin, pagmasdan natin. Under the rules and jurisprudence, ang Supreme Court mismo o kaya ang IBP Board of Governors mismo, hindi kinakailangang maghintay ng complainant. Pwede nila, if they know about these things, pwede nila mag-initiate their motu proprio, tinatawag dyan, ng investigasyon. So tignan natin, gagawin ba nila o ipapasa na naman sa taong bayan na kailangan may mag-complain muna. Ito medyo well-publicized, nakakahiya nga kasi kumabot tayo sa international media. Ito ba yung news? So, would the Supreme Court be proactive? Would IBP be proactive? Or babalik sa tradition na maghintay muna tayo na mag-complain? So, it remains to be seen.
we leave it to them. But it's one matter that is worth watching. Opo, tama po kayo dyan. Okay, Attorney Domingo Igon Cayosa, maraming salamat po sa inyong oras, Attorney. Sir, we greatly appreciate it. Thank you, sir. Maraming salamat. Magandang hapon po sa lahat. Yan po mga kapatid, ang dati pong presidente ng Integrated Bar of the Philippines.